Hello mga kasabong, Ninyo Anthony sa El Nino Conditioning System, ang observant na magmamanok. So ngayon, sakto sa panahon yung pag-boost ng ng El Nino Conditioning System. El Nino din ang panahon. What a coincidence. Diba? Itong El Nino Conditioning System ko, ina-upload ko to last year. Nag-upload na ako nito. Nag-boost ito last February lang. Nag-click simula nung may gumagamit at nagpapanalo sila. Yung mga comment, mga positive comment, yun yung nag-attract sa mga viewers. Umabot ako ng 150,000 views sa isang buwan. 150,000 views. Pero simula nung may basher, may sinasagot akong basher, tapos may nakiusap sa akin, nag-delete ako ng 50,000 views. Pero ganoon pa rin, binabash pa rin ako. Sige, pabayaan ko na lang yan siya. Kahit nag-delete ako para lang mapagbigyan yung pakiusap ng isang member ko, nag-delete ako ng 50,000 views para lang mapagbigyan ng niya, pakiusap niya na wag ko nang banggitin sa sa vlog ko yung tao na yun. So, pero pinatawad na kita, ayaw na kitang banggitin. Di naman, obviously, di ako nagko-comment sa'yo. Pinapanood kita, kung binabash mo pa rin ba ako, may pitik ka pa rin sa akin, kaya di ako nagko-comment sa'yo, kaya respeto ko sa'yo ba. Di ako nagko-comment, ikaw nagko-comment sa mga videos ko. So, hindi ako ang may kasalanan, ikaw yung nagko-comment sa video ko, hindi kita pinapangalanan. So ganito sa panahon ngayon, El Nino, ang mga manok init na init. So kailangan natin paliguan. So nakita nyo naman sa FB live ko, manok ko bagong ligo, hindi sila marumi. Kahit lupa yung binilalagyan ko sa kanila, hindi sila lulublob sa lupa after mapaligo. May technique po niyan. May technique po diyan. Ganito po yan pagpaligo ng manok. Para hindi siya lulublob pagkatapos paliguan, hindi lulublob sa lupa. Ganito po yan. Ang tubig nyo dapat malalim. Kung ang tubig is 2 galon lang sa usual na paligo, gawin mong 3 galon. Yung paglublob mo ng manok, ganyan na lang distansya sa liig niya at sa liig niya at ang ulo, ganyan na lang distansya. Yung lublob talaga buong katawan, di na kailangan ibaba. Yung kahit nakatayo siya, ganyan na lang distansya, ganyan kalalim dapat ang tubig mo para pag massage mo sa mga parte ng katawan, singit, puwet, ilalim ng pakpak, buntot, tsaka liig, papasukin talaga ng tubig. Tsaka basain mo rin ang ulo. Pag sabihin nila nakakaluga pag basain ang ulo, bakit? Yung ulan. Sino ba nagprotekta sa kanya? May yan dito, may feedering yan sila sa tenga. Yan yung nagprotekta sa tenga para sa luga. So basain nyo ang ulo. Pagkatapos yung basain, siyempre massage nyo rin ang ulo. Ma-feel nyo yan, medyo mangangatog na siya. Mga 3 to 5 minutes nyo ibabad, 3 to 5 minutes nyo ibabad sa tubig. I-massage nyo buong mainit na parte, singit, kilikili, puwet, balahibo. I-ruffles nyo lahat ng balahibo para papasukin ng lamig yung katawan niya. Pagkatapos papasukin ng lamig katawan niya, basain nyo lahat, pati ulo. Hindi yan magkakaluga kasi may depensa naman yan, may feeder yan sa tenga nila. Yan ang nagdepensa sa tenga nila. Hindi yan magkakaluga. Kung magkakaluga yan, pag tag-ulan, bakit hindi nagkakaluga? Pag malakas ang ulan, ang drop ng ulan, pag ganun. Hindi yan nagkakaluga. Basahin nyo ang ulo. Kung katakot kayo magkaluga, takpan nyo ang ilong tsaka tenga
takpan nyo ang tinga, idip nyo ang ulo. Kung takot naman kayo sa ganyang sistema, basain nyo lang ang ulo. Ang ganyan ba, ang tawag ito? Tapunan nyo ng tubig ang ulo. Tapunan nyo ng tubig. Ganyan lang. Tapos, para lang mabasa buong katawan ng manok, pati ang ulo. Para giginawin siya. Pag ginawin yan, ilagay nyo sa talian, hindi na yan gagalaw. Hindi yan lulublob. Kaya yan lulublob kasi kulang sa lamig ang katawan. Ang manok lulublob kasi mainit ang katawan. Yan ang ano niyan. Pag natanggal mo na ang init ng katawan, hindi na yan lulublob sa lupa. Pero may times talaga na hindi natin ma-predict na ang manok lulublob. Kung malapit na ang laban, ilagay mo sa mating. Para kung lulubloban siya, hindi direkta sa lupa. Lagyan mo ng mating. Yung mga lumang floor mat, ako lumang floor mat gamit ko eh. Lumang floor mat, lumang tarpaulin. Mga ito may ano rin ako dito, may mga lumang nasa resort kasi nagtrabaho ang asawa ko, may mga luma na trampoline, yung trampoline ba, yung talon-talonan na nasira. Kinuha ko yung rubberized na nun, ginawa kong mating. Marami kami dito niyan. Ginawa kong breedingan yung iba eh, kasi matibay. Kaya ganyan ang ginagawa ko sa pagpaligo ng manok. Para hindi marumihan, basain mo ng todo. Pag ginawin yan, di na yan lulublob sa lupa. Pag ginawin yan. Ngayon, tag-init, pwede mo liguin ng, lalo na pag wala pang schedule na laban, pwede mo liguin ng 3 times a week. 3 times a week or 2 times a week. Or 1 time a week, once a week ba? Depende yan sa iyo. Basta ngayon, hingal-hingal mga manok ko. Bagong ligo lang to, hingal-hingal na sila. Nung isang araw, bagong ligo lang to. Baka bukas magpaligo na naman ako. Paliguan ko na naman to bukas. Siya, init na init sila. Kahit nasa ilalim ng lilim ng araw, init na init sila. Bukang-buka ang bibig nila. Yan, nakakasama yun. Kaya, sa panahon ngayon ng tag-init, liguan nyo palagi ang manok. Hindi yan nakakasama. Basta malayo pang laban, hindi yan makakasama yung pagpaligo. Actually, yung pagpaligo, relaxation yan ng manok. Kaya, pagkatapos magligo, pag kulang ang paligo nila, kaya lulublob sila sa lupa. Kasi ang paglublob sa lupa, pagre-relax yan ng manok. Kaya, pag magbitaw kayo ng manok, after nyo ibitaw or kinabukasan, ilagay nyo siya sa 3x3 na may buhanginan para doon siya maglalaro. Para matanggal ang lactic acid ng katawan. Yung lactic acid, ano yan? Resulta yan sa breaking down ng carbohydrates as an energy na ginamit niya sa paluan. Yun ang lactic acid. Yun ang, kung sa tao yun ang sa Bisaya pa, nagbigay ng pamaol sa katawan ba. Sa Tagalog, nagbibigay ng sakit sa katawan after ng workout. Yan ang lactic acids. By product yan ng breaking down of carbohydrates, energy sa ating katawan. Yan ang maka-store ng lactic acid yung katawan natin, kaya may muscle soreness. Ganoon din ang manok. Pagkatapos ng bitaw, sasakit ang katawan nila kasi may build up ng lactic acid. Kaya kailangan niya ng paligo. Kung sa iba, bitaw ngayon, bukas paligo. Ako, bitaw ngayon, bukas palublubin ko sa buhangin 2 araw para matanggal talaga sakit ng katawan galing sa pagkabugbog niya. After 2 days mula nung sparring, sunod na araw paliguan ako na siya. Magpaligo kayo alas 6:30 or alas 6, mas maganda yung hindi pa nakasikat ang araw. Para maiwasan din niyang maligo sa
buhanginan. Isa din yan. Magpapaligo ako ng manok. Yung giginawin sila agad ba? Kasi madaling araw pa maginaw. Giginawin. Pag ginawin na yan, pag mangangatog na yan, hindi na yan ano sa lupa. Hindi na yan lulublob sa lupa. Bukas, tingnan nyo to. Magpaligo ako or sunod na araw, magpaligo ako. Hindi pa rin to madudumihan kasi giginawin ko sila sa tubig. Yung basahin ko lahat ng parte ng katawan hanggang sa ginawin sila. Pagkatapos nilang ginawin, kung giniginaw na talaga sila, hindi na yan makalublob sa lupa kasi mangangatog na yan sila eh. Mangangatog na, hindi yan stressful sa manok. Ang pagpaligo, yun yung pag ano mo, ang tawag nito, pag stress mo sa kanila to the lowest point para dandahan silang aakyat babalik sa point, sa highest point, sa peak. Lalo na kung ipahinga mo na. Kaya nasa pahinga ang pagpa-recover ng manok papunta sa peak. Kaya sa 3 days, huwag mo nang ipapaguri ng manok mo. Pahinga talaga para mag-peak siya sa araw ng laban. Ganun yun. Kaya sa El Nino conditioning system, araw-araw may pahinga ang manok. Kasi ang sinusunod ko dyan ang law. Ang science law na in every action there is an opposite equal reaction. So kung pinagod mo sila, dapat ipahinga mo rin sa araw na yun. Ganun ang sistema ko. Salamat sa mga El Nino conditioning system users. Salamat sa mga El Nino conditioning system subscribers, sa mga observer ko. Salamat sa lahat ng mga viewers ko. Salamat sa lahat. Keep on watching El Nino conditioning system. Keep on viewing, keep on subscribing, and keep on sharing. Salamat sa inyo. Mag-PM lang kayo. Kung may ano kayo, may laban kayo na parating, mag-PM lang kayo sa akin. Tuturuan nyo kayo ang proper na pagpahinga. Kasi may mga nag-PM sa akin, isang linggo na lang. Tapos nanghihingi siya ng gamot sa akin. Isang linggo na lang ang laban niya, di ko na siya binigyan ng gamot. Sinabi ko, i-adjust mo lang ang gamot mo kasi ang paggamit niya ng gamot, feeling ko overdose. Nang ipina-adjust ko sa kanya, champion, back to back. 2 beses siya nag-champion sa isang linggo. Pina-adjust ko lang ang gamot niya. Hindi ko binago ang gamot niya, pina-adjust ko lang ang gamot niya kasi overdose yung pag-administer niya. Ang dami niyang gamot, pinabawasan ko. Hindi ko binago ang sequencing sa gamot niya, yun lang ang binago ko. Hindi ko siya binigyan ng sistema ko kasi isang linggo na lang. Sinabihan ko sa kanya nga pahinga na kailangan ng manok mo. Kung naka-precon yan or naka-condition yan sa style mo, mag-adjust na lang tayo sa gamot. So nung sumunod siya sa pag-a-adjust ng gamot, champion siya, 3 hits. Sunod na araw, 2 hits naman. Puro panalo. Yan, kahit magbasa kayo sa comment niyan. Magbasa kayo sa comment diyan. Back to back champion yan. Nagpaturo yan sa akin, isang linggo na lang. In-adjust ko lang ang paggamit ng gamot niya at tinuruan ko siya paano magpahinga. Ayun, sinunod niya. Yun, ang dali ng palalo. Halos walang sugat mga manok niya. 3 hits champion, 2 hits champion sa isang linggo. 3 hits ata, sa 3 hits linggo at ayun o Sabado ba yun? Tapos Merkulis 2 hits naman. Nitong linggo lang na to, nitong March 30 to April, diyan siya nag back to back champion. Dahil sa binigay ko sa kanyang pagpahinga. Hindi ko na binago yung conditioning system niya, hindi ko na siya binigyan. Kung pag-load, binigyan ko lang sa kanya paano i-load ang adrenaline rush. Tsaka in-adjust ko ang vitamins niya. Ayun, back to back champion agad. Salamat sa paniwala mo sa El Nino conditioning system, Moran Nards. Salamat sa iyo. Salamat sa Balato. Salamat.